Totoo nga ba na itong Zamboanga Valientes ay gustong bilhin itong Barangay Ginebra? Iyan ngayon ang lumalabas ng mga reports dito sa social media. At ang tanong ay kung papayag ba ang SMC. Hindi ibig sabihin nito na mawawala ang Barangay Ginebra dito sa PBA. Ang ibig lang niyang sabihin, malilipat ang ownership ng Barangay Ginebra team dito sa may-ari ng Zamboanga Valientes. Siyempre ang Ginebra mananatili sa PBA, hindi babaguhin siyempre yung pangalan niyan. Pero ang ibig sabihin, ang mangyayari, ang SMC, ang gusto nitong Zamboanga, ibenta sa kanila itong Barangay Ginebra. Para doon sa mga, of course kung kayo basketball fans, alam nyo na itong Zamboanga Valientes recently nanalo dito sa Asian Tournament kung saan kinuha nilang import itong si DeMarcus Cousins. At sa isang previous tournament, ang naging import naman nila ay itong si Dwight Howard. So obviously, kung funds o pera ang pag-uusapan, ay kayang-kayang bumuo ng team nitong Zamboanga Valientes. Kung kaya mong bayaran itong si Cousins at si Dwight Howard, obviously may pera yan para bumili ng isang PBA team. Pero ang tanong kung papayag ba ang SMC na ibenta ang Ginebra dito sa Zamboanga Valientes, sa tingin ko malabo. Unang-una, ang SMC, ang laki ng kinikita sa Ginebra dahil yan ang pinakapopular na team sa PBA. So hindi nila ibebenta yan sa tingin ko. At kahit maganda yung offer nitong Zamboanga Valientes, hindi yan ibebenta ng SMC dahil syempre alam nila na malakas ang hatak ng Ginebra. Yun nga ang bumubuhay sa PBA, sabi ng mga fans karamihan. Kaya sa tingin ko, kahit na i-retain yung pangalan ng Ginebra, hindi yan ibebenta ng SMC. Dahil gusto ng SMC ay yung mga dominant teams ay nasa kanila sa PBA. Ang isa pang team na gusto raw o nagkakaroon ngayon ng interested na buyer ay itong Magnolia Chicken Templados. At ang report ang gusto raw bumili dito ay ang BDO at ang Pamilya C. Siyempre ang BDO, alam natin na ang may-ari din yan ay ang SM. So baka ito raw yung pagkakataon na ang SM ay sumali sa PBA. Pero hindi katulad nung inaasahan ng karamihan. Hindi bubuo ng sariling team itong SM. Ang gusto nilang mangyari ay bumili sila ng sarili nilang koponan. Katulad nitong ginawa ng Converge Fiber Excel sa Alaska. Pero ang gusto raw ng BDO, ang bili nila ay itong Magnolia. Pero ang tanong ay kung papayag ba SMC. Katulad nung una natin binalita, itong Zamboanga Valientes gustong bilhin ng Ginebra. Ito namang BDO gustong bilhin ng Magnolia. Papayag bang SMC na isa na lang ang maging team nila sa PBA itong San Miguel? Sa tingin ko medyo malabo yan dahil syempre ang gusto ng SMC ma-dominate nila itong PBA. Kaya sa tingin ko baka hindi payagan niya na ibenta. Kung nyo maalala itong Magnolia, dati naman hindi yan parte ng SMC. Dati ang Pure Foods ang may-ari niyan ay itong mga Ayala. Pero nung binenta ng Ayala itong Pure Foods sa San Miguel Corporation, napunta dito sa SMC itong Pure Foods. So naging tatlo ang team ng San Miguel dito sa PBA. Sa ngayon, depende siguro sa magiging offer yan nitong BDO. Pero sa tingin ko, kung itong basketball team ang bibilin, medyo mahihirapan dahil hindi siguro yan ile-let go nitong SMC ng ganun-ganun na lamang. Unless maganda talaga yung offer ng management ng BDO. So abangan natin kung ano magiging resulta nito in case nga totoo na itong BDO at ang Zamboanga Valientes ay interesado na sumali dito sa PBA at magkaroon ng team. Ang San Miguel ngayon ayon dito kay Francis Chua ay dumadaan sa tinatawag na transition. So ang tanong ay magkakaroon pa ba ng malaking pagbabago sa lineup nila? Kung titignan ninyo yung power forward ng San Miguel, 6'3 si Vic Manuel, 6'3 si Don Trujano, 6'5 itong si Rodney Brondeal. Ikumpara mo dito sa front court ng Magnolia na meron silang 6'7 na Xavier Lucero at yung iba pang matatangkad na player, meron silang 6'7 Ian Sanggalang, 6'10 James Laput. Ang Ginebra may 6'8 Isaac Go, 6'7 si Ben Adamos, itong si Jamie Malonzo. Ang lalaki ng mga teams ngayon, pati na Meralco, Rain or Shine. Ang San Miguel walang pagbabago. Ang isa pang kinakailangan nating pag-usapan dito, ang San Miguel, opisyal na binigyan ng kontrata itong si Evan Nava. Nagkapirmahan na sila. So, ibig sabihin ito, lalong dumami yung guards ng San Miguel. Si Evan Nava, si Chris Rosales, pinapirma nila ng kontrata. So,
Super loaded na yung guards ng SMB ngayon. Ang tanong, ano kinakailangan gawin ng San Miguel para i-address naman yung pagkakulang nila sa malalaking tao? Iyan ngayon ang pag-aaralan dapat ng SMB. At kung titingnan natin yung import nila, parang hindi rin fit dahil instead of a rebounder, scoring guard na naman ang kinuha. So mukhang dyan talagang magkakaproblema ngayon itong San Miguel. Well, sabi nga ng iba, ang lahat ng ito ay nakabase doon sa mga kagustuhan ni Coach George Gallant. So tignan natin kung magiging maganda resulta nito para dito sa opening na conference na Governors Cup. Kung sakaling manalo ang San Miguel dyan, walang kukwestiyon dito sa kanyang mga naging desisyon. Pero kung matalo ang San Miguel dito sa Governors Cup at hindi sila mag-champion, sigurado na magkakaroon na naman ng balasahan dito sa SMB. Tandaan natin ang SMB palaging may pressure manalo dahil sila ang flagship team ng SMC. So tignan natin kung ano ang gagawin ngayon ng management para masiguro na maging maganda ang resulta ng Beermen dito sa conference na to. Pinanindigan ngayon ng PBA na wala daw mga lopsided trades na nangyayari dito sa liga. Sinabi ni Chairman Ricky Vargas na yung daw parity ay matatawag daw na very subjective yan at sa tingin nila ay nagiging balanse naman ang PBA. Base daw dito sa kanilang pag-aaral, balanse at fair naman yung mga trades na nangyayari, kaya lang nagkakataon talaga na nagcha-champion madalas itong SMC teams dahil sila yung malakas yung lineup. Pero kung doon daw sa mga actual na mga trades ay balance naman dahil doon sa PBA Trade Committee, yan daw ang nagsisigurado na fair yung mga trades na nangyayari. Pero syempre itong ganitong klaseng sagot nagkaroon ng matinding kritisismo mula doon sa mga fans lalo na sa social media dahil kinakailangan mo lamang tignan yung mga nag-champion dito sa mga nakaraang conference. Nagpapalitan lamang daw itong San Miguel, Ginebra at itong TNT. Nagkataon lang na natalo ang San Miguel dito sa Meralco nitong huli. Pero SMC at MVP groups lamang ang nagcha-champion dito sa PBA. At hindi mo na raw kailangan pang tignan yung mga statistics para malaman na yung trade para dito kay Christian Stan Hardinger sa San Miguel, yung trade kay CJ Perez dito sa SMB, yung kay Ray Parks, plus of course itong pagkuha dito sa mas mga batang players ng Ginebra mula sa Terra Firma at yung iba't iba pang mga trades nitong Terra Firma at Blackwater ay mga hindi balanse at pumapabor sa SMC at MVP Group. Kung pag-aaralan yung history ng PBA, tignan nyo yung mga ginawang trades ng Barako Ball at itong Air 21 Express. Ganyan din ang ginawa nila. Kaya sa tingin ng karamihan mukhang hindi na nakapagtataka na talagang yan ang perception ng mga fans na may mga lopsided trades talaga. So, since yan na ang stand ng PBA, mukhang wag na tayong umasa na magkakaroon ng pagbabago pagdating sa ganitong bagay. Shout out kay Joseph Pineda, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Pinabati din natin si Papa Kin, Franklin, Alexis, Andy, si Terdy, si Adin, Junjun, Lolito Kakayon, Jervin Cruz. Pinabati din natin si Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada, si Edwin Carmona Jr., Eduardo Monsales, Jervin Cruz, Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Enju, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, Anthony Alon family, Malyari Mascarinas, Romeo Conchada, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Michael D. at ang iba pa nating taga-subaybay.